dumating sumalakay ang tao ng hindi ka maano. Bakit? Prepared ka. Daladala mo lagi ang iyong sandata. Ang mahirap yan kung maghahanap ka pa lang ng sandata. Di ba no? Kailangan na daladala po natin ang sandata po natin. Ang sabi po dyan, nakita po natin yan. Okay? At ang sabi sa chapter 6, verse 12 ng Efeso, mali lang na sinasabi sa Efeso, verse 12 ng chapter 6, sapagkat hindi tayo nagsipaglaban sa mga tao. Hindi kalaban natin tao. Amen? Hindi. Kaya kung minsan, pag hindi mo alam, ang kalaban mo Diablo, ang nagnakaw ng cellphone mo, ibili mo i-barangay captain. Amen? Pili mo siyang ikaso, pili mo siyang pakalitan, pili mo kung anong lahat gawin mo. Bakit nangarayo? Amen? Marami naman sa akin na pasunod na ibarangay mo kasi sa talo mo sila kasi walang iba na sa bahay mo. Pero hindi ko ginawa. Bakit? Hindi naman siya ang kalaban ko eh. Yung Diablo na sumasa kanya, espiritu, ano? Ano ba dito yung espiritu yun? Devil na pumasok. Kaya anong espiritu? Espiritu ng pagnanakaw. Yun! Yun ang espiritu doon. Yun ang espiritu. Di ba? So anong ginawa ni Pastor Ede? Yung espiritu na yun. Eto, sa ngalan ni Jesucristo, espiritu ng pagnanakaw, winawasan kita sa tao ito. Sa ngalan ni Jesucristo, makalaya ka nawa in Jesus' name. Gusto ko yan. Sa pangalan ni Jesucristo. Yun, kaya kalaban natin yung tao eh. Hindi yung tao. Hindi yung sumasa kanya. Hindi yung tao. Yung espiritong nasa kanya. Kaya i-review po natin. Sinasaway. Sabi ng Biblia, hindi kalaban natin ay tao. Hindi. Kundi mga masamang espiritu sa ipapawi, sa kalupaan, sa karagatan na hindi nakikita ng ating mga mata. Yun ang ating mga kalaban. Kaya kailangan marunong kang mag-review. Amen! Eh, marunong ka dapat sa kumilala ng klaseng espiritu. Huwag mong i-review na sa ngalan sa Kristo, espiritu ang pangalan niya, lumayas ka. Hindi naman yung espiritu na sa kanya eh. Ang espiritu sa kanya ay pagnanakaw. Di ba? Yun ang i-review mo, yung espiritu, pagnanakaw, dapat tumumpak sa pag-review eh. Kung ano ang nasa kanya, halimbawa, sa ngalan sa Kristo, pinaparehas kita, winawasa kita sa katauhan ni ganito. Espiritu ng pagsisinungaling. In Jesus' name, maging makatotohanan ka. Di ba? Ang review, espiritu ng pagsisinungaling. Di ba? Kailangan may iba't ibang espiritu, kailangan matukoy mo kung anong nasa katauhan. Nasa katauhan ng isang tao. Espiritu ng pagyayabang. Di ba no? Sa ngalan sa Kristo, espiritu ng pagyayabang, may pride. Ano ba? Ano ba nasa kanya? Sa ngalan sa Kristo, uyawasa kita, makalaya ka, ang taong ito, makalaya, sa ngalan nito, yung po dapat ginagawa. Amin po ba? Hindi yung tao ang kalaban natin, yung umaalipin sa taong espiritu. Okay po ba? Naintindihan po ba natin ang salita ng Panginoon? Ang verse 12, na hindi kalaban natin ay tao, kundi mga masamang espiritu, mga devils na umalipin sa mga tao. Kaya kailangan may sandata po tayo. Nandyan yung makatotohanan, yan yung pagiging matugid natin bilang isang Kristiyano. Tingnan natin ang chapter 16, verse 16 ng Ethel sa Acts. Acts 16 hanggang up to 18. Sino ito? Okay, isang babae na inalihan ng espiritong manghula. Manghula. Na kung saan sinasabi, lagi ginagawa ng isang dalagista na babaeng ito na manghula at pinagdidilinsyahan, pinagkakaintaman ng mga amo. Di ba? Makita po natin, sinundan si Silas at saka si Paul. Sinundan. At sinasabi dito, ibinabahag sa inyo ang kaligtasan. Kung hindi natin wala kang discerning spirit, so makikita mo, kasama ko yata ito eh. Bakit? Anong word doon para maling lang kasi yung pagkasabi? Makikita doon, yung sabi ng babae, makinig kayo sa taong ito na kanina ibinabahag sa inyo ang kaligtasan. Masama ba yung sinabi ng babae? Hindi naman masama. Totoo talaga si Paul at si Silas na nangaral ng salvation about ng Christ patungkol kay Kristo. Hindi masama. So bakit rinibyo ni Paul, ni Silas,
ang babae. Ang na-discern niya, hindi ito sa Diyos. Di ba? Hindi sa Diyos. Kasi siya, isang manggagawa. Isang kalaban ng Diyos ang kanyang ginagawa. Eh mayroon kang discern ng Spirit. Hindi lahat nagdadala ng Biblia, hindi lahat tumatawag sa Diyos, sa Diyos yan. Kaya malilindan na wala ng Holy Spirit eh. Pag nakita mo may Biblia, akala mo, ay kasama ko to. Hindi mo alam pa eh. Isa pala yung kalaban ng Diyos eh. Di ba no? Kaya yung babae pahayag, nalang sa ni Paul. Abay, dito sa Diyos. Ano yung sinabi ni Paul? Sa pangalan ni Yesu Cristo, iniuutos ko sa iyo, masamang Espiritong panguhula. Lumabas ka sa taong ito, sa babae ito. Lumabas ka. Di ba malinaw? Lumabas po yun. Kasi nga, isang kalaban ng Panginoon ang kanyang trabaho. Kaya nga, pag nakita mo isang taong may dalang Biblia, nagpapahayag, ang kanyang gawa, kaliwas, ang tawag kaliwas, doon sa pinapangaral, discerning spirit, hindi kasama natin yan. Amin po ba natin ninyo? Hindi ibig sabihin taliwas. Kasi ang sinabi niya, mali sa kanyang trabaho. Sabat ang trabaho niya, maguhula. Yung sinabi niya, tama. Si Paul at saka si Silas talagang nagdadala ng mensahe tagapagligtas si Kristo. Ang mali nakita doon sa gawa. Okay po ba? Naintindihan po natin. Kaya pangalawa, ang Diablo ang ating kaaway at hindi ang tao. Inirebuke natin yung mga taong alipin ng masamang espiritu. Okay po ba? Praise the Lord. Dapat ma-insight tayo. Sa sustansya po sa training, baka dumating tayo sa prayer, sa pag-rebuke ng body spirit, kailangan matuto tayo. Di ba? Kaya tinuturuan tayo nila, biglang atake pa kayo na. May pagkakaatake nila. Ganun yun. Dito sa atin, mga Kristiyano, akala mo, walang kalaban, naghanap ng tiyempo ang kaaway ng Diablo. Kapag magkahanap yan, aatakihin ka niyan. Pero kung complete ka, equipment, complete kang sandata, paglaban sa Diablo, hindi ka matatalo. Amen? Ito ang sabi dapat magkukumplito sa labanan po ito. Ganun po. Kaya kailangan dito, ang sabi sa verse 9, napakalinaw na kahit the devil, labanan talaga ang Diablo. Lalayo tayo ng kaaway natin na si Satanas. Okay. Okay po ba? Handa po kayo magkipaglaban. Hindi sa tao. Sobrang tapang naman. Siguro sa mag-asawa, no? Pag magkamaling asawa, tatatar. Akala niya, kalaban niya asawa. Yung ano? Kung magkamali sa pagsabi, nasaktan yung asawa. Ba't sa kaluban. Akala mo, ang kalaban mo, asawa mo, anak mo. Hanggang sa nasaktan mo, hanggang napalo mo, yun akala mo, yun ang kalaban mo. Hanggang nagkagulo po. Nawala yung maging kayong bida. Maging bida kayo. Nawala yung paningin sa inyo na Kristiyano. Dahil doon sa sobrang galit ninyo sa inyong asawa, sa inyong mga anak, sa sobrang galit, nawala ko yung makakatuhan. Amen? Hindi naman talaga kalaban natin sila eh. Ang pinagkakalaban po natin, Kaming dalawang lipi ng Israel. I-recite mo. Ang sarili natin. Ito. Kasi sa totoo lang, mahirap magkikalaban ng sarili kasi saan ka man pumunta, dala mo ang sarili mo. Mabuti pa yung ibang tao, kalaban mo, pwede mong takasan. Amen? Pwede mong layuan yan eh. Pag kalaban mo ang kapwa mo, pwede mong takbuhan yan, takasan mo. Ano mo tatakbuhan ng sarili mo? Kahit saan ka pumunta, dala-dala mo ang personalidad mo. Amen? Kaya sabi nga, huwag kang matakot sa galit ng iba. Okay po ba? Huwag kang matakot sa galit ng iba. Kaya bakit? Sabi ni Jesus Christ, huwag kang matakot sa pumapatay ng katawan. Amen? O ibig sabihin, huwag kang magalit sa tapang ng iba. Ay huwag kang matakot sa tapang ng ibang tao. Kundi matakot ka, kundi ikaw ang magalit. Okay po ba? Naintindihan natin. Yung personal na buhay mo, kung ikaw ang magalit, paano mo ngayon yan iiwasan? Di ba? Yung galit ng iba, pwede kang tumakbo, pwede kang lumayo. Magkakaligtas ka. Eh, paano yung sarili mo ang siya nagalit? Di ba? Sarili mo ang nagalit. Oh, ang paggalit ang isang tao, handang makapatay, handang
mamatay. Yun ang nakakatakot. Kaya ito ang ating sarili, kailangan marunong tayo magsupil. Amen? Bunga ng Espiritu, marunong tayo magsupil yung ating sarili. Okay po ba? Nauna lang sinabi sa Santiago, chapter